Magandang hapon mga kapatid. Magsilog tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Eugene Castilla Jr. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo, oh Cristo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sinasabi ni Propeta Isaías na sa pagdating ng Panginoon, ang mga puok na dumanas ng pang-aapi at paghihirap ay magagalak sa kaligtasang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya wala akong takot kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman, ako'y walang agaw-agaw. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking butiin. Isang bagay ito sa puon, hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko. At yaong patnubay niya ay matanga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksiyan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hihirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ayon kay San Pablo, matatamo natin ang pagkakaisa kung tatanggapin natin ang krus ni Jesus bilang bukal ng ating kaligtasan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipa't layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahan. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako ay kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may mga nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nangahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang
batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayon hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-akuhab sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumataglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga malakaya ng mga tao. Doon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan. Mga anak ni Zebedeo, sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay nagsimula ng mangaral. At ang lugar na kanyang pinili ay ang lugar sa tabi ng lawa. At ito ang pook na tinatawag ay Galilea. Ang lugar na ito ay hindi naman kasikatan o hindi naman napaka-importanteng syudad. Bagkus ito ay lugar kung saan naroroon ang mga taong hindi naman kilala, hindi naman significant, mga ordinaryong mangingisda. At sa dami-dami ng lugar na pwede niyang puntahan para magpahayag ng salita ng Diyos, minarapat niyang piliin ang lugar na ito. Ang ibig sabihin lamang, para kay Jesus, mahalaga na mas bigyan ng prioridad ang mas nangangailangan. Sino sila? Ang mga dukha,
ang mga nasa laylayan, ang mga pinagkaitan ng kasaganahan sa buhay, ang mga taong payak. Kaya nga dito niya natagpuan ang kanyang mga alagad, ang magkapatid na si Simon at si Andres, at ang magkapatid na si Santiago at si Juan. Sila po ay kapwa mga mangingisda. Nung sila'y naghagis ng lambat, ang sabi lang ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Alagad nilang iniwan ang lambat, ang kanilang bangka, ang ama, ang kanilang pamilya, ang kanilang properties, ang kanilang kinabukasan, at mga mahal sa buhay. Handa nila itong taligdan dahil sila'y naniniwala kay Jesus. Ang pagpapahayag ni Jesus ay nagsimula sa isang panawagan, pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ito rin ang mga sinasabi sa mga salita ni Juan Bautista, repent and believe in the gospel. Magsisi kayo at manalig sa Ebanghelyo. The kingdom of God is at hand. Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Pero meron silang pagkakatulad. Si Juan Bautista, nung sinabi niya ito, siya ay dinakip, inaresto, kinulong, hanggang sa siya ay pinugutan ng ulo at namatay. Si Jesus, ito rin ang magiging niyang kapalaran. Siya ay aarestuhin at papatayin dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang kanyang isinisigaw din, pagsisihan at taligdan ng kasalanan. Ito po ang panguna o simula ng kanyang ministry, public life. Ang unang sinasabi, magsisi. Kung mapapansin niyo sa ating banal na misa, ang simula, pagkatapos ng pagbati o tanda ng krus, tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos na ako'y nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Kaya itong pintuan, ang entrada or entrance ng buhay na banal, yung pagkilala sa kasalanan at pagtalikod dito. Ito ang magiging simula ng grasyang tatanggapin natin, ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya sa pasimula ng buhay na public life ni Jesus, ito ang kanyang pahayag. At ito ay hindi pananakot, ito ay isang paanyaya. Kung ito'y paanyaya, maluwag nating tatanggapin o hindi. Mayroon tayong option na pumili kung tayo'y sasagot sa paanyaya o hindi. Kung ikaw ay inimbitahan, kung pupunta ka ba o hindi. Sa madaling sabi, pinapahalagahan ng Diyos ang ating kalayaan. Binibigyan niya pa rin tayo ng option. Hindi pa rin siya nagdidikta. Siya ay nag-aanyaya. Ano ba ang ating itutugon sa kanyang paanyaya? So, sa pasimula ng buhay na public life and public ministry ng ating Panginoon, nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, siya ay malapit sa mga taong nasa laylayan. Hindi ang mga nasa sentro, mga dakila, ang mga nasa tuktok, ang mga nasa entablado, kundi yung mga nasa likod lamang, nasa gilid. Marahil hindi sila mahalaga, sila ay hindi kilala, sila ay mga kapos sa kakayanan, sa intelektual, o maging sa kapangyarihan. Sa madaling sabi, tayo ay mahal ng Diyos sa kabila ng kahinaan natin. Kaya nga yung mga pinili niyang alagad, mga mangingisda, hindi naman mga intelektual, hindi naman mga prinsipe o hari, kundi mga simpleng tao. Kaya sa ating pagiging simple, payak, pangkaraniwan, dito tayo minamahal ng Diyos. At dito tayo papalakasin ng Diyos. Sisimulan natin sa pagiging kapos, empty, kawalan, at sa kawalan na yan tayo pupunuin at bubusugin ng grasya
ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Pahayag natin ang pananampalataya, magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus bilang mga tagasunod niya. Buong pagtitiwala tayo, dumalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, religyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pagkalooban nawa sila ng karunungan at kababaang loob upang matugunan ang laganap na kahirapan at malabanan ang katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre, o religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa nakagagaling na salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapahinga nawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tigil mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at sa halimbawa ni Jesus, na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo, naman.
Magsitayo na Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog ngayon, ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sa katauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo. Nang tutubo sa tanan ng sugo mong anak ay namin pinaipa sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkakasuwayin. Nilog mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya ay iyong walang maliw na nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming ibinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ako. Ama naming banalay kung ikaw ang bukal ang tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, mulitan niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Piniling namin kami aliya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalapitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayon. at bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiloob po. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan at sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat karapat-dapat na na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. igagaling niya ako.
Magsilod po ang lahat at sama-sama nating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalilangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa namin maikarangal. Ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Ngayong araw po ay ating ipinagdiriwang ang National Bible Sunday. Hinggil dito, tayo po ay magkakaroon ng special collection. Ang malilikom po natin ay pangdagdag tulong sa mga proyekto ng Diocesan Biblical Apostolate. Bilang paghahanda sa Ash Wednesday sa Pebrero 18, inayayahan po ang lahat na dalhin sa parokya ang kanilang mga lumang palaspas na ginamit noong nakaraang taon upang ito ay masunog. Ipinakikiusap din po na kung maaari ay alisin muna ang mga staple wires, rubber bands, at tali ng mga palaspas bago ito ibigay sa parokya. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Para sa regular schedule ng mga misa, maaaring tingnan po ang tarpaulin na nakapaskil sa harap ng ating simbahan o bisitahin ang official Facebook page ng St. Andrew the Apostle Quasay Parish. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos sa mga tanak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, humayo kayo at mamuhay bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Salamat sa Diyos.